Kakatanggap lang ng asawa ko ng isang job offer na may sahod na 2 milyong piso kada taon. Agad na dinala ng biyenan kong babae ang isang petition for annulment at pinilit akong pirmahan ito. Ang hindi ko inaasahan, sinabi rin ng tatay ko na pirmahan ko agad. Pagkalipas ng 7 araw, 15 katao mula sa pamilya ng asawa ko ang dumating sa aming pintuan. Paulit-ulit na nagtatanong, "Sino ba talaga ang tatay mo?" Ngumiti lang ako. Ang petition for annulment ay inilapag ng biyenan ko sa mesa, kasabay ng paghahain ko ng mainit na sinigang na isda mula sa kusina. Ang amoy ng sibuyas at kamatis na ginisa ay humalo sa bango ng adobong isda sa maliit na kusina ng isang lumang apartment sa Sampaloc. Nagsimula akong magluto ng hapunan mula pa kaninang hapon dahil tumawag si Carlo at sinabing uuwi siya ng maaga. May maganda raw siyang balita, isang napakagandang balita, at gusto niyang magdiwang kami bilang isang pamilya. Akala ko, pagkatapos ng 7 taon ng pagtitiis bilang mag-asawa, sa wakas ay kinaawaan na rin kami ng tadhana. Ngunit hindi ko inaasahan na ang magandang balita niya ay ang katapusan ko pala. Ang biyenan kong si Aling Lydia ay tuwid na nakaupo sa gitnang silya. Ang kanyang kulay kapeng leather bag ay nasa tabi ng kanyang kamay at ang kanyang mga kuko na may pulang polish ay marahang tumatapik sa ibabaw ng mesa. Tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata ay kalmado, ngunit may dalang lamig na nakakakilabot. "Amelia, pirmahan mo to." Napatigil ako. Si Carlo, na nakaupo sa tabi niya, ay nakayuko at nakatingin sa kanyang plato ng kanin. Mula nang ilabas ng ina niya ang papel na iyon, wala siyang imik. Inilapag ko ang kaldero ng sinigang. Pinipilit na huwag manginig ang boses. "Nay, ano po ang sinasabi ninyo?" Itinulak ni Aling Lydia ang papel sa aking harapan. Isang petition para sa annulment at waiver para sa mga ari-arian. Nakapirma na si Carlo. Ikaw na lang ang kailangang pumirma para hindi mo na kami labanan sa korte at mapabilis ang proseso. Tiningnan ko ang papel. Totoo nga, naroon sa ibaba ang pirma niya. Ang sulat kamay ni Carlo Reyes, na kahit nakapikit ay makikilala ko. Ang kaibahan lang, mas maayos ito kaysa sa karaniwan, na para bang pinraktis niya ito ng maraming beses. Tumingala ako at tiningnan ang aking asawa. "Carlo, magsalita ka naman." Nakatungo pa rin siya. Ang mga kubyerto sa kamay niya ay tumama sa gilid ng plato, lumilikha ng isang mahinang tunog. Maliit lang ang tunog na iyon, ngunit sa loob ko, parang may kung anong nabasag. Bumuntong hininga si Aling Lydia. "Amelia, diretsahin na kita. Iba na si Carlo ngayon." Tinanggap siya ng Celestial Holdings bilang Project Development Director na may sahod na abang 1 milyong piso sa isang taon. 8 milyon. Naiintindihan mo ba? Narinig ko ito ng malinaw. Isang oras bago umuwi si Carlo, sinabi na niya sa akin ang balitang iyon. Tuwang-tuwa ako hanggang sa mamula ang aking mga mata. Sa loob ng 7 taon, sinamahan ko siya sa aming maliit at maalinsangang inuupahang kwarto sa Tondo. Sinamahan ko siya sa mga buwan na wala siyang trabaho. Sa mga gabing inaabot siya ng 3:00 ng umaga sa harap ng laptop. May mga araw na ilang daang piso na lang ang pera namin. Ngunit nakangiti ko pa ring sinasabi sa kanya na huwag mag-alala, kaya kong gawan ng paraan. Inakala ko na kapag naging matagumpay siya, magkakaroon kami ng sarili naming tahanan. Ngunit lumalabas na nang makaakyat siya sa mas mataas na baitang. Ang unang taong gusto niyang iwanan ay ako. Nagpatuloy si Aling Lydia sa kanyang monotonong boses. Ang apartment na ito ay nakapangalan kay Carlo. Property niya ito bago kayo ikasal. Ang naipon sa bangko na mahigit 250,000 piso ay galing din sa ipon ni Carlo. Hindi ko na isusumbat ang mga taon na nakitira ka rito. Ligpitin mo na ang mga damit mo at umalis ka na. Bibigyan kita ng 100,000 piso bilang utang na loob na lang. Napatawa ako. Isang tawang may pait at pighati sa aking lalamunan. 100,000 piso. Kumunot ang noo niya. Huwag kang OA. Sa natapos mo, sapat na ang 100,000 piso
para makapagsimula ka ulit sa probinsya. Si Carlo ngayon ay papasok sa ibang antas ng lipunan. Makikipagkita siya sa malalaking kliyente, dadalo sa mga magagarbong party, at makikisalamuha sa mga taong may posisyon. Subukan mong tingnan ang sarili mo. Ano pa ang maitutulong mo sa kanya? Napahawak ako ng mahigpit sa gilid ng mesa. Bawat salita niya ay parang mapurol na kutsilyong humihiwa sa aking laman, hindi matalim ngunit may hapding nanunuot. Tiningnan ko si Carlo. Ganyan din ba ang tingin mo? Nagkagatlabi siya. At sa wakas ay tumingala. Namumula ang kanyang mga mata, ngunit iniiwasan niya ang aking tingin. Amelia, patawarin mo ako. 3 salita lang, ngunit naintindihan ko na ang lahat. Umatras ako ng isang hakbang. Ang hapagkainan sa harap ko ay biglang lumabo. Ang adobong isda, ang sinigang, ang adobong kangkong, at ang sausawan na tinimpla ko, ayon sa gusto niya lahat, ay naging katawa-tawa. Nagluto ako para sa isang lalaking naghahandang iwanan ako. Tinanong ko siya. Bawat salita ay mabagal. Sa loob ng 7 taon, may nagawa ba akong mali sa'yo? Nanahimik si Carlo. Nawalan ng pasensya si Aling Lydia. Wala kang ginawang mali, pero hindi na kayo bagay. Sa buhay, kailangang matutong tumingin sa itaas. Huwag mong hilahin pababa si Carlo. Ako ba ang humihila sa kanya pababa? O noong wala pa siyang anuman, kailangan niya ako. At ngayong meron na. Tingin ninyo sa akin ay basura? Hinampas ni Aling Lydia ang mesa. Amelia Reyes. Biglang tumayo si Carlo. Amelia, huwag kang magsalita ng ganyan. Humarap ako sa kanya. Masakit pakinggan? Sige, sabihin mo sa akin ang isang bagay na magandang pakinggan. Sabihin mong hindi mo pinag-usapan ito. Kasama ng nanay mo. Sabihin mong ayaw mong makipag-anul. Sabihin mo, makikinig ako. Tinitigan niya ako ng matagal. Pagkatapos ay yumuko. Pagod na ako. Amelia, ayaw ko nang mabuhay sa ganitong hirap. Ang pagkakataong ito ay napakahalaga sa akin. Tumango ako. Lumalabas na may presyo pala ang pagsasama ng mag-asawa. At ang presyo ko ay 100,000 piso. Kinuha ni Aling Lydia ang isang ballpen mula sa kanyang bag at inilagay sa ibabaw ng papel. Pirmahan mo na. Kailangan pang tumawag ni Carlo sa bago niyang boss mamaya. Huwag mong abalahin ang trabaho niya. Tiningnan ko ang ballpen. Nanlalamig ang aking mga kamay. Sakto namang tumunog ang telepono sa bulsa ng aking apron. Kinuha ko ito at nakita kong si tatay ang tumatawag. Bihira siyang tumawag sa ganitong oras. Mula nang pumanaw si nanay, namuhay siyang mag-isa sa maliit naming bahay sa Marikina. Nag-aayos ng mga motor sa harap ng eskinita. Tuwing tatawag ako linggo-linggo, iilan lang ang tanong niya. Kamusta ka? Kumain ka na? Kulang ka ba sa pera? Laging tipid at seryoso. Sinagot ko ang tawag. Tay, napatawag po kayo? Malalim at paos ang boses ni tatay. Nasa bahay ka ng biyanan mo? Natigilan ako. Opo. Paano niyo po nalaman? Nandyan si Lydia? Napatingin ako sa biyanan ko. Bahagya siyang kumunot noo. Halatang hindi gusto na nakikipag-usap ako sa telepono sa sandaling iyon. Sumagot ako ng mahina. Nanahimik si tatay ng ilang segundo. Pagkatapos ay nagtanong. Kinabahan ako. Opo. Tay, pirmahan mo. Akala ko nagkamali ako ng dinig. Po, ano pong sabi niyo? Kalmado pa rin ang boses niya. Ang sabi ko, pirmahan mo. Pirmahan mo ngayon din. Pagkapirma mo, kunan mo ng litrato. Ipadala mo sa akin. At umuwi ka na. Tumulo ang luha ko. Pero, Tay, Amelia, isang tawag lang. Ngunit may kung ano sa boses ni tatay na hindi ko kayang suwayin. Nagtitiwala ka ba sa akin? Kinagat ko ang labi ko. Habang tumutulo ang luha sa aking kamay. Opo, Tay, nagtitiwala po ako. Kung ganoon, pirmahan mo. Mula ngayon, ako na ang bahala sa lahat. Napatayo ako sa gitna ng sala. Tulala. Ang tatay ko ay isang ordinaryong mekaniko. Buong buhay niya, kupasin ang suot niyang damit,
at laging may langis ang kanyang mga kamay. Ano ang magagawa niya laban sa mag-inang Carlo? Laban sa malaking kumpanya, laban sa 2 milyong pisong sahod. Ngunit hindi ko alam kung bakit, ang mga salitang ako na ang bahala ay nagdulot ng biglaang kapanatagan sa aking puso. Ibinaba ko ang tawag. Tinaasan ako ng kilay ni Aling Lydia. Sino yon? Tapos ka na ba? Hindi ako sumagot. Kinuha ko ang ballpen. Sa pagkakataong ito, hindi na nanginginig ang kamay ko. Tiningnan ako ni Carlo. Bumubuka ang bibig. Amelia. Hindi ko siya tiningnan. Yumuko ako at pinirmahan ang pangalan ko sa tabi ng pirma niya. Amelia Cruz Reyes. 3 salita na isinulat ko sa loob ng 28 taon, ngunit ngayon lang naging ganito ka-estranghero. Pagkapirma, inilapag ko ang ballpen. Tapos na. Agad na hinila ni Aling Lydia ang papel. Maingat niyang sinuri ito. At ang kanyang mukha ay gumaan na parang nabunutan ng tinik. Ganyan dapat. Bata ka pa. Makakahanap ka rin ng mas bagay sa'yo. Tiningnan ko siya. Pagkatapos ay si Carlo. Nakatayo siya roon. Maputla ang mukha. At ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ngunit, ano ang silbi ng pagsisisi? Ang taong sumaksak sa puso ko kapag sinabi niyang sorry. Titigil na ba sa pagdugo ang sugat? Tinanong ko siya sa huling pagkakataon, Carlo. Kung hindi ako pumirma ngayon, pipigilan mo ba ako? Hindi siya sumagot. Naiintindihan ko na. Pumasok ako sa kwarto at kinuha ang luma kong maleta sa ilalim ng kama. Hindi marami ang dinala ko. Ilang damit, personal na dokumento, ang passbook ko na may lamang mahigit 20,000 piso, at ang maliit naming wedding picture sa drawer. Kinuha ko ang litrato at tiningnan ito. Sa litrato, nakaakbay sa akin si Carlo. Pareho kaming nakangiti ng malapad. Noong mga panahong iyon, mahirap siya, mahirap din ako. Ngunit ang aming mga mata ay nagniningning na, para bang sa amin ang buong mundo. Pinunit ko ang litrato sa dalawa. Ang bahaging may mukha niya ay itinapon ko sa basurahan. Ang bahaging may mukha ko ay isinilid ko sa bulsa ng damit ko. Mula ngayon, ako na ang mag-aalaga sa sarili ko. Nang hilahin ko ang maleta palabas ng sala, si Aling Lydia ay may kausap sa telepono. Gumaan ang boses. Okay na. Pumirma na siya. Si Carlo ay nakatayo sa tabi ng bintana. Nakatalikod. Hindi niya ako hinatid. Isinuot ko ang luma kong rubber shoes at binuksan ang pinto. Bago ako lumabas, lumingon ako at sinabi, sa loob ng 7 taon, wala akong utang sa pamilyang ito. Ang may utang ay hindi ako. Walang sumagot. Hinihila ko ang maleta pababa sa 4 na palapag ng hagdanan. Ang mga gulong nito ay tumatama sa lumang semento. Lumilikha ng tunog na klak-klak-klak sa madilim na pasilyo. Bawat hakbang ay parang humihila sa akin papalayo sa pagsasamang minsan kong itinuring na buhay ko. Pagdating ko sa labas ng apartment, bumuhos ang ulan sa Maynila. Sumilong ako at kinuha ang telepono para kunan ng litrato ang pirmadong petition at ipadala kay tatay. Ilang segundo lang. Nag-reply siya. Umuwi ka na. Naghihintay ako. 5 salita lang, ngunit napahagulgol ako. Hila-hila ang maleta. Sumuong ako sa ulan, nang hindi lumilingon. Hindi ko alam na pagkalipas ng eksaktong 7 araw, ang buong pamilya ng dati kong asawa, 15 katao, ay darating sa harap ng bahay ni tatay. Maputla ang mga mukha, at paulit-ulit na magtatanong. Sino ba talaga ang tatay mo? Huminto ang taxi sa harap ng isang maliit na eskinita sa Barangay Concepcion 1. Halos 10:00 na ng gabi. Hindi pa rin tumitigil ang ulan. At ang kalsada ay kumikinang sa dilaw na ilaw ng mga poste. Hinila ko ang maleta, nasira na ang isang gulong pababa ng sasakyan. Si tatay ay nakatayo na sa ilalim ng aming maliit na medya agwa, kanina pa naghihintay. Wala siyang payong, at hindi niya tinanong kung nilalamig ako. Tahimik lang siyang lumapit, at kinuha ang maleta sa aking kamay, na para bang wala itong bigat. Pasok na! Sumunod ako sa likod ni tatay. Ang likod na iyon ay payat pa rin tulad noong bata pa ako. Ang kupasing polo shirt na may mantsa ng grasa. Ang lumang tsinelas na pudpud na ang takong.
Ang buhok na halos puti na, kung titingnan siya. Walang mag-aakala na ito ang taong kalmadong nagsabi sa kanyang anak na pirmahan agad ang annulment. Mainit pa ang hapunan. Ininit na pala ni tatay. May sabaw ng tinola, pritong itlog, at pinainit na paksiw na isda. Ang amoy ng pamilyar na pagkain ay nagpatulo ng luha sa aking mga mata. Kain na. Umiling ako. Hindi niya ako pinilit. Sumandok lang siya ng isang mangkok ng sabaw at inilagay sa harap ko. Kahit gaano kasakit, kailangan mong kumain. Kapag gutom ang tiyan, mas lalong nagugulo ang isip. Kinuha ko ang kutsara at pagsubo ko, tumulo na naman ang luha ko sa mangkok. Tahimik lang si tatay na naghintay sa akin na umiyak. Naghintay ng matagal hanggang sa humikbi na lang ako at hindi na makaiyak. Saka siya dahan-dahang nagtanong, "Anong sinabi niya bago ka umalis?" Ikinuwento ko ang lahat. Mula sa pagyayabang ni Carlo, sa kanyang 8 milyong pisong sahod, hanggang sa paglapag ng ina niya ng petisyon sa mesa, at ang 100,000 piso na tinawag nilang utang na loob. Nakinig si tatay nang hindi nagbabago ang ekspresyon. Nagtanong lang siya ng isang bagay. Kusang loob ba siyang pumirma? Tumango ako. Opo. Isang salita lang. Ngunit naramdaman ko ang lamig sa kanyang boses. Mula pagkabata, hindi ko pa nakitang magalit si tatay. Ang lalaking ito ay sobrang bait na kahit ang kapitbahay na hindi nagbabayad sa pag-aayos ng motor ay nginingitian lang niya. Ngunit ngayon, ang kalmadong kilos niya ay mas nakakatakot kaysa sa anumang pagsabog ng galit. Nag-aalangan ako. Tay, hindi po ba kayo galit sa akin? Tumingin siya sa akin. Bakit ako magagalit? Dahil po. Hiwalay na ako. Mahina siyang natawa. Ang pakikipaghiwalay sa taong hindi ka na kailangan ay hindi kabiguan, Amelia. Huminto siya sandali. Ang kabiguan ay ang malaman mong mababa ang tingin sa'yo ng isang tao. Pero pilit ka pa ring nananatili. Yumuko ako. Sa unang pagkakataon mula nang pumirma ako, gumaan ng kaunti ang pakiramdam ko. Pagkatapos kumain, sinabihan ako ni tatay na magpahinga na. Humiga ako sa luma kong kama. Ngunit halos 3:00 na ng umaga ay hindi pa rin ako makatulog. Habang inaantok, narinig kong bumukas ang pinto ng kwarto ni tatay. Sumilip ako. Akala niya, tulog na ako kaya dahan-dahan siyang lumakad. Pinalitan niya ang kanyang kupasing polo ng isang puting polo na plansado at may dala siyang isang itim na leather briefcase na luma na, ngunit maingat na inalagaan. Nagulat ako. Sa loob ng maraming taon, hindi ko pa siya nakitang manamit ng ganito. Tahimik siyang lumabas ng bahay. Aakmang tatawagin ko sana siya. Pero nagbago ang isip ko. Siguro, may pupuntahan siyang mahalaga. Kinabukasan, pagising ko ay halos 8:00 na. Si tatay ay nagdidilig ng mga bougainvillea sa harap ng bahay. Na para bang hindi siya umalis. Gusto ko sanang magtanong. Ngunit pinigilan ko ang sarili ko. Siya pa rin ang tatay ko, tahimik, at laging may mga bagay na ayaw ikwento. Pagkalipas ng 3 araw, nagsimula akong maghanap ng trabaho. Ang high school diploma ko, 7 taon na pananatili sa bahay, at dating karanasan bilang sales lady sa isang supermarket, ay hindi gaanong kahanga-hanga sa resume. Nag-apply ako sa mahigit 10 lugar. 8 ang tumanggi, 1 ang nagsabing maghintay. Sa huli, isang bake shop sa Katipunan Avenue ang tumanggap sa akin bilang sales staff. Ang sahod sa training ay 25,000 piso kada buwan. Sa unang araw ng trabaho, pagod na pagod ang mga paa ko. Dahil sa halos 10 oras na pagtayo. Pag-uwi ko, may nakahandang isang palangganang maligamgam na tubig na may luya si tatay. Inilagay niya ito sa harap ko. Ibabad mo ang paa mo. Tiningnan ko siya. Paano niyo po nalaman na masakit ang paa ko? Lahat ng nasa service industry, ganyan. Sabi niya na parang natural lang. Ngunit alam kong hindi pa siya nagtrabaho sa ganitong larangan. Habang nakababad ang paa ko, ang init ng tubig ay nagpaginhawa sa pagod kong mga binti. Biglang tumunog ang telepono ko. Isang hindi kilalang numero. Sinagot ko. Boses ni Carlo ang narinig ko. Amelia, nanahimik ako. Huminga siya ng malalim.
Maayos ka lang ba? Maayos lang ako. Ako, pinutol ko siya. Kung tatawag ka para humingi ng tawad, wag na. Nanahimik ang kabilang linya. Pagkatapos ay sinabi ni Carlo, engaged na ako. Sa susunod na linggo, mapait akong napangiti. Ang bilis naman. Anak ba ng chairman ng kumpanya niyo? Oh, magaling. May iba ka pa bang sasabihin? Sana. Huwag ka nang magpakita. Napahigpit ang hawak ko sa telepono. Bakit? Ayaw ng pamilya niya na may ungkatan pa ng nakaraan. Napatawa ako. Isang tawa na kahit ako ay nasaktan. Huwag kang mag-alala. Ang isang taong pinalaya sa sariling pamamahay ay may sapat na kahihiyan sa sarili. Ibinaba ko ang tawag. Sakto namang pumasok si tatay mula sa labas. Tiningnan niya ang mukha ko. Si Carlo? Nagulat ako. Opo, magpapakasal na? Natigilan ako. Paano niyo po nalaman? Hindi siya sumagot. Tumalikod lang siya, kumuha ng basahan, at dahan-dahang sinabi, mabuhay ka lang ng maayos. Para sa sarili mo. Sinundan ko ng tingin ang likod ni tatay. Isang kakaibang pakiramdam ang biglang sumagi sa isip ko. Masyadong maraming alam si tatay. Alam niya ang pagpilit sa akin na makipag-anul. Alam niya ang tungkol sa pagpapakasal ni Carlo. At alam niya ang mga bagay na hindi ko pa naikukwento. Ngunit isa lang siyang ordinaryong mekaniko. O iyon lang ba ang akala ko sa loob ng 28 taon? Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Sa ibang bahagi ng lungsod, si Aling Lydia ay nakatanggap ng isang tawag at bigla siyang namutla. Ang nasa kabilang linya ay nagsabi lang ng isang pangungusap. Kung gusto mong manahimik ang buhay mo, huwag mong hayaang gumawa ng ikapagsisisi niya ang anak mo. Nanginig ang kamay ni Aling Lydia hanggang sa mahulog ang telepono sa sahig na baldosa. Hindi niya alam kung sino ang tumawag. At lalong hindi niya alam na ang tunay na unos ay nagsisimula pa lang. Kinabukasan, pumasok ako sa bake shop, kalahating oras na mas maaga. Ang hangin sa Maynila pagkatapos ng ulan ay maalinsangan pa. At ang kalsada ay may mga bahid ng maruming tubig. Ang mga sasakyan ay siksikan at nagmamadali. Nakatayo ako sa harap ng salaming pinto, pinupunasan ng listahan ng presyo habang tinitingnan ang sarili kong anino. Isang 28 taong gulang na babae. May pangingitim pa ang mga mata dahil sa kulang sa tulog. Nakatali ng basta-basta ang buhok. At suot ang unipormeng kulay krema na medyo maluwag. Ordinaryo, na kung hahalo sa karamihan, walang makakapansin. Sinabi ko sa sarili ko, okay lang maging ordinaryo. At least, ang pagiging ordinaryo ay nangangahulugang buhay ka pa. Magtatanghali na, dumami ang customer. Habang nagbabalot ako ng cream puffs para sa isang suki, tinawag ako ng may-ari mula sa counter. Amelia, may nagpadala para sa'yo. Lumingon ako at nakita ang isang delivery rider na nag-abot ng isang sobreng kulay gatas na may gintong gilid. Malinaw na nakasulat ang pangalan ko, Amelia Cruz Reyes. Pumirma ako at binuksan ito. Isang imbitasyon sa kasal. Ang pangalan ng groom, Carlo Reyes. Ang pangalan ng bride, Katrina Lopez. Ang lugar, The Royal Palace Hotel, Makati. Ang kasal ay 5 araw mula ngayon. Tinitigan ko ang imbitasyon ng matagal hanggang sa lumapit ang may-ari. Okay ka lang? Itinupi ko ang imbitasyon. Opo, okay lang. Tiningnan niya ang mga pangalan sa imbitasyon at agad na naintindihan. Ex-husband mo? Hindi ko itinama ang salitang ex-husband. Kahit na sa papel ay kailangan pa naming dumaan sa proseso para maging pinal. Sa puso ko, luma na talaga ang lalaking iyon. Kumunot ang noo ng may-ari. Bakit kanila pinadalhan ng imbitasyon? Para manginis? Mapait akong ngumiti. Baka nagkamali lang ng padala. Pero alam kong hindi. Ang gustong wag akong magpakita ay si Carlo. Ang gustong malaman ko ang lugar, oras, at kung sino ang bride tiyak na hindi siya. Nang hapong iyon, huli akong umuwi. Paglabas ko ng bake shop, nakita ko ang isang itim na kotse na nakaparada sa kabilang kalsada. Bumaba ang bintana. Si Aling Lydia,
Nakasuot ng salaming pang-araw, kahit palubog na ang araw, akmang lalampasan ko na sana siya. Pero tinawag niya ako. Amelia, huminto ako. Binuksan niya ang pinto at bumaba. Suot pa rin ang kanyang eleganteng damit. Ang kanyang postura ay parang laging mas mataas sa iba. Ang kaibahan lang, mas maputla siya ngayon. At kahit ang makapal na foundation, ay hindi matakpan ang pangingitim ng kanyang mga mata. May kailangan po ba kayo? Tumingin siya sa paligid. Sumakay ka sa kotse, mag-usap tayo. Kailangan ko na pong umuwi. Sandali lang, dito na lang po tayo mag-usap. Nagkagatlabi siya. Halatang naiinis, dahil hindi na ako sunod-sunuran tulad ng dati. Kumuha siya ng isang makapal na bungkus ng pera mula sa kanyang bag. Heto ang 200,000 piso. Kunin mo. Tiningnan ko ang pera. Hindi inabot ang kamay. Para saan po? Huwag kang pumunta sa kasal ni Carlo. Napatawa ako. Kahapon, tumawag siya para sabihing huwag akong pumunta. Ngayon, kayo naman mismo ang nag-abot ng pera. Tingin niyo ba sa akin ay walang magawa sa buhay? Naging seryoso, sinabi ko na pong hindi ako pupunta. Madaling sabihin, pero sa isang babaeng tulad mo na iniwan at nasaktan, sino ang makakaalam kung ano ang gagawin mo? Tiningnan ko siya ng diretso. Anong klaseng babae po ang babaeng tulad ko? Natigilan siya. Lumapit ako ng isang hakbang. Ang babaeng nagluto para sa anak ninyo sa loob ng 7 taon? Ang babaeng nagbayad ng kuryente at tubig noong wala siyang trabaho? Ang babaeng nagpuyat para tulungan siyang ayusin ang bawat presentasyon niya? O ang babaeng pinalayas ninyo sa bahay kapalit ng 100,000 piso? Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Aling Lydia. Huwag mong isipin na dahil nagdusa ka, may karapatan ka ng mag-eskandalo. Hindi po ako ang gumagawa ng eskandalo. Kayo po. Tinitigan niya ako sandali. Pagkatapos ay biglang bumaba ang boses. Amelia, parang awa mo na. Napakahalaga ng kasal na ito. Kapag napakasalan ni Carlo si Katrina, magbabago ang buhay niya. Pumirma ka na. Kaya sana bitawan mo na siya ng tuluyan. Hindi ko maintindihan kung bakit may bakas ng takot sa kanyang mga mata. Bigla kong naalala ang misteryosong tawag na binanggit ni tatay. Sa pamamagitan ng kanyang pananahimik, nagtanong ako. May tumawag po ba sa inyo? Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Aling Lydia. Ngunit nahuli ko pa rin. Sino ang tumawag? Yung nagsabing, "Huwag ninyong hayaang magsisi ang anak ninyo." Umatras siya. Sinong nagsabi sa'yo niyan? Hindi ako sumagot. Sakto namang tumunog ang telepono niya. Tiningnan niya ang screen, at agad na nanigas ang kanyang mukha. Nakita ko ang pangalan ni Carlo. Sinagot niya. Anak, napatawag ka. Hindi ko alam kung ano ang sinabi sa kabilang linya, pero lalo siyang namutla. Ano? Ipinagpaliban ng Celestial Holdings ang kontrata? Bakit ipinagpaliban? Hindi ba't pinal na yon? Bahagya akong kinabahan. Tumalikod siya at lumakad. Nang ilang hakbang, balisa ang boses. Naitanong mo na ba ulit? Sinabi ba talaga yan ni Don Ricardo? Imposible. Nangako sila na pagkatapos ng kasal, ia-anunsyo na ang posisyon mo. Nakatayo lang ako. Malinaw na naririnig ang bawat salita. Lumalabas na ang posisyon bilang direktor, ang 2 milyong pisong sahod, at ang kasal sa anak ng chairman, ay iisang plano lang. At ngayon, ang unang pyesa ay tinanggal na. Ibinaba ni Aling Lydia ang tawag at humarap sa akin. Ang kanyang mga mata ay hindi na mapanghamak, kundi parang nakatingin sa isang sikretong pinto. Ano ba talaga ang trabaho ng tatay mo? Natigilan ako. Mekaniko po ang tatay ko. Imposible. Mabilis niyang sinabi, na parang itinatanggi ang sarili niyang hinala. Imposible na mekaniko lang siya. Napahigpit ang hawak ko sa bag. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Hindi siya sumagot. Ibinulsan niya ulit ang pera, mabilis na sumakay sa kotse, at sinabihan ang driver na umalis. Naiwan akong nakatayo sa gilid ng kalsada, habang ang ihip ng hangin ay nagparamdam sa imbitasyon sa kasal sa aking bulsa, na parang isang sugat na hindi pa naghihilom. Gabi na ako nakauwi. Si tatay ay nakaupo sa labas, sa harap ng lumang radyo na nagpapatugtog ng kundiman.
Sa mesa, mayroon ng mainit na mangkok ng arroz caldo. Umupo ako sa tapat niya. Tay, tumingin siya sa akin. Pinuntahan ka ni Lydia ngayon. Hindi siya nagulat. Nagpatuloy ako. Tinanong niya kung ano raw po talaga ang trabaho ninyo. Ang kamay ni tatay na nag-aayos ng radyo ay bahagyang natigilan. Bahagya lang. Ngunit nakita ko. Tay, may hindi po ba ako alam? Nanahimik siya ng matagal. Ang kundiman mula sa radyo ay malungkot. Sa huli, pinatay niya ang radyo. Ang maliit na bahay ay biglang naging napakatahimik. Tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata ay matanda na ngunit malalim. Amelia, may mga bagay na balak ko sanang dalhin hanggang sa hukay. Napigil ko ang aking hininga. Pero kung gagalawin ka pa nila, hindi na ako mananahimik. Sa labas ng gate, biglang may humintong sasakyan. Isang lalaking nakaitim na suit ang pumasok at magalang na yumuko sa harap ni tatay. Karamon, nagsisimula ng magkagulo sa Celestial Holdings. Natigilan ako. Karamon? Hindi ko pa narinig na may tumawag ng ganoon kay tatay. Dahan-dahang tumayo si tatay. Ang mukha ng ordinaryong mekaniko ay biglang naging estranghero. Sinabi lang niya, hayaan mo munang magkagulo pa sila ng kaunti. Nakatayo akong tulala sa gitna ng maliit na bahay. Nakatingin sa lalaking nakasuot na yumuyukod sa harap ng tatay ko. Ang dami kong tanong na bumara sa lalamunan ko. Pero walang lumalabas. Ang lalaki ay nasa mga 40. Maikli ang gupit. Tuwid ang tayo. At matalim ang tingin. Ngunit kapag tumingin siya kay tatay, may malinaw na paggalang. At si tatay, ang lalaking araw-araw na nakaupo sa tapat ng eskinita, puno ng grasa ang kamay, at kupas ang damit dahil sa araw, ay kalmado pa rin. Lumingon siya sa akin. Amelia, pumasok ka na at kumain ng arroz caldo. Hindi ako gumalaw. Tay. Ang lalaking nakasuot ay bahagyang yumuko sa akin. Magandang gabi, Ma'am Amelia. Ako po si Benny. Tiningnan ko siya. Kilala mo ang tatay ko? Bago pa siya makasagot, nagsalita na si tatay. Dati kong kasama, 2 salita lang, ngunit walang karagdagang paliwanag. Lumapit ako kay tatay. Anong ibig sabihin ng dati pong kasama? Bakit kanya tinatawag na Karamon? Bakit sa inyo inire-report kapag nagkakagulo sa Celestial Holdings? Nanahimik si tatay. Tiningnan siya ni Benny na parang naghihintay ng utos. Ikinumpas ni tatay ang kamay. Umuwi ka na muna. Bukas na natin pag-usapan. Sige po. Yumuko ulit si Benny, pagkatapos ay lumingon sa akin bago umalis. Ang tingin niya ay hindi mausisa. Hindi rin naaawa, kundi parang matagal na niya akong kilala. Nagsara ang gate. Kami na lang ni tatay ang naiwan sa bakuran. Ramdam ko ang malakas na tibok ng puso ko. Tay, kailangan kong malaman ang totoo. Hinila ni tatay ang isang plastik na upuan at umupo. Kinuha niya ang kaha ng sigarilyo. Ngunit nang makita ako, ibinalik niya ito. Nangako ako sa nanay mo na hindi na babalikan ang nakaraan. Alam din po ni nanay? Tumango siya. Pakiramdam ko ay nanghina ang mga tuhod ko. Umupo ako sa tapat niya. Nanlalamig ang mga kamay. Tiningnan ni tatay ang basang bakuran pagkatapos ng ulan. At bumaba ang kanyang boses. Noong bata pa ako, hindi ako mekaniko. Nagtrabaho ako sa construction. Pagkatapos, nakipag-partner ako sa ilang kaibigan para magtayo ng maliit na kumpanya. Mula doon, umasenso kami. Lumawak kami sa real estate, materyales, at financial investments. Tulala akong nakatingin sa kanya. Kung ganoon, bakit po kayo naging mekaniko? Ngumiti siya ng mapait. Dahil may mga bagay na, kung pananatilihin mo, hindi magiging payapa ang pamilya mo. Noong 3 taong gulang ka, nagkaroon ng gulo sa loob ng kumpanya. Gusto nila akong isangkot sa maruming laro. Gusto nilang ipangalan sa akin ang mga hindi malinis na pera. Hindi ako pumayag. Pagkatapos noon, naaksidente ang nanay mo. Natigilan ako. Mula pagkabata, ang alam ko lang ay namatay si nanay. Sa isang car accident. Wala nang ibang sinabi si tatay. Ang ibig ninyong sabihin,
Ang aksidente ni nanay. Tiningnan ako ni tatay. Mabilis na namula ang kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ang boses. Wala akong ebidensya. Pero alam kong hindi iyon simple. Napigil ko ang hininga. At sa loob ng maraming taon, nanahimik lang kayo, kailangan kong panatilihin kang ligtas at payapa, Amelia. Dahan-dahan niyang sinabi. Wala na ang nanay mo. Hindi ko hahayaang galawin ka rin nila. Umalis ako sa lahat ng bagay. Inilipat ko ang karamihan ng shares ko sa isang taong mapagkakatiwalaan para pamahalaan, pero nasa akin pa rin ang huling desisyon. Sa labas, mekaniko ako. Sa loob, alam pa rin ng ilang dati kong kasama kung sino ako, para akong nakikinig sa kuwento ng ibang tao. Ang tatay ko ang magsusundo sa akin mula sa eskwela gamit ang lumang motorsiklo. Ang tatay ko ang nag-iipon ng mga barya para sa tuition ko. Ang tatay ko ang kumakain ng kanin na may patis kapag may sakit ako para makabili ng gamot. Lumalabas na mayroon siyang ibang buhay. Nanginginig ang boses ko. Ang Celestial Holdings. May kaugnayan po sa inyo? Hindi siya tumanggi. Ang Celestial Holdings ay gumagamit ng isang investment fund para makalikom ng pondo. Ang pondong iyon ay may pera mula sa akin. Hindi malaki sa papel, pero sapat para pakinggan nila ako. Naalala ko ang mukha ni Aling Lydia nang malaman niyang suspendido ang kontrata ni Carlo. Kaya pala, kayo po ang may gawa noon? Tiningnan ako ni tatay. Sinabi ko lang sa kanila na suriing muli ang profile. Hindi dahil sa kakayahan ni Carlo, kaya siya pinili. May isang tao sa Celestial Holdings na gustong gamitin siyang manugang para pagtakpan ng isang malaking pagkalugi sa isang proyekto sa probinsya. Akala ni Carlo, papasok siya sa isang mayamang pamilya. Ang totoo, isa lang siyang panakipbutas. Nanlamig ang buong katawan ko. Ang bride, si Katrina Lopez, anak ni Don Ricardo. Nilinaw ni tatay. Bawat salita. Hindi mahal ni Katrina si Carlo. At hindi rin mahal ni Carlo si Katrina. Nagpapalitan lang sila ng pabor. Nanatili akong tahimik ng matagal. Ang sakit sa puso ko ay hindi nawala. Ngunit nagbago ito mula sa kirot tungo sa isang malamig na pakiramdam. Lumalabas na hindi lang ako pinagtaksilan ni Carlo dahil sa pera. Naging tanga rin siya sa pagpasok sa isang bitag na hindi niya alam. Tinanong ko, kailan niyo pa po ito nalaman? Bago ka pa niya piliting pumirma. Tiningnan ko si tatay. At muling tumulo ang luha ko. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin? Kung sinabi ko, pipirma ka ba? Hindi ako makasagot. Tiningnan ako ni tatay at bumigat ang kanyang boses. Kung hindi ka pumirma, gagamitin ka nila para makipagtawaran. Isasali ka nila sa gulo. Gagawin kang kahinaan ni Carlo o kahinaan ko. Sinabi kong pumirma ka hindi dahil pinabayaan kita, kundi dahil gusto kong makaalis ka muna sa kumunoy na iyon. Tinabonan ko ang aking mukha. Ang lahat ng hinanakit, pagdududa, at sakit sa loob ng ilang araw, ay biglang sumabog. Sinisi ko si tatay. Sinisi ko siya sa pagiging malamig. Sa pagsasabing, pumirma ako na parang walang halaga ang pagsasama namin. Ngunit lumalabas na habang ako ay nakatingin lang sa isang petition for annulment, nakikita na pala niya ang bangin sa likod nito. Tumayo si tatay at ipinatong ang kanyang magaspang na kamay sa aking balikat. Amelia, hindi ko kailangang maghiganti ka, pero hindi ko rin hahayaang tapakan ka lang ng iba at pagtawanan. Tumingala ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi na maliit ang likod ni tatay sa paningin ko. Payat pa rin, luma pa rin, ngunit matatag na parang pader. Sakto namang nag-vibrate ang telepono niya. Tiningnan niya ang screen, bahagyang naging seryoso. Nakita ko ang pangalan ni Benny. Sinagot niya. Oh, bakit? Ang nasa kabilang linya ay nagmamadali, kaya naririnig ko ang ilang salita. Ramon. Pinuntahan ng mga tauhan ng mga Lopez si Aling Lydia. Gusto nilang kansilahin ang kasal. Pero gusto nilang si Carlo ang sumalo ng lahat ng responsibilidad sa proyekto. Nagwawala si Aling Lydia. Nanahimik si tatay ng ilang segundo. Nasaan si Carlo? Papunta po siya rito.
kasama si Aling Lydia. At mahigit 10 kamag-anak, bigla akong napatayo. Ibinaba ni tatay ang tawag at dahan-dahang isinilid ang telepono sa bulsa. Sa labas ng eskinita, sunod-sunod na huminto ang mga motorsiklo at kotse. Lumilikha ng magulong ingay. Tiningnan ni tatay ang gate, kalmado ang boses. Mas mabilis pa sa inaasahan ko. Narinig ko ang matinis na boses ni Aling Lydia sa labas. Amelia Reyes, lumabas ka dyan. Sino ba talaga ang tatay mo? Ang sigaw ni Aling Lydia ay umalingamgaw sa maliit na eskinita. Sobrang talas na pati mga kapitbahay namin ay nagbukas ng ilaw. Nakatayo ako sa loob ng bakuran. Mahigpit ang hawak ng aking mga kamay. Kalmado pa ring itinabi ni tatay ang mga plastik na upuan sa pader, na para bang ang mga nagwawala sa labas ay mga customer lang na nagtatanong ng presyo ng pyesa. Sa labas, palakas ng palakas ang ingay. Lumabas ka. Huwag kang magtago. Ito ba yung bahay? Naku, akala mo kung sinong kawawa. Nagtatago pala ng yaman. Akmang bubuksan ko na ang gate, ngunit pinigilan ako ni tatay. Diyan ka lang sa likod ko. 4 na salita lang. Ngunit kusang huminto ang mga paa ko. Lumabas si tatay at binuksan ang trangka. Pagbukas pa lang ng lumang bakal na gate, sumugod agad si Aling Lydia. Sa likod niya ay si Carlo. Maputla at tabingi ang kurbata. Kasama nila ang mga tito, tita, at pinsan, 15 katao lahat. Lahat ay tensyonado, galit, na may halong takot. Nang makita ni Aling Lydia si tatay, agad niyang tinuro ito. Mang Ramon, magsalita ka. Sino ka ba talaga? Hindi umiwas si tatay. Ako ang tatay ni Amelia. Huwag ka nang magkunwaring mahirap. Halos pasigaw niyang sabi. Kung mekaniko ka lang, bakit biglang sinuspinde ng Celestial Holdings ang kontrata ni Carlo? Bakit kinansela ng mga Lopez ang kasal? Nambaa apo, bakit sinabi ng abogado nila na kailangan suriin ulit ang buong proyekto sa probinsya? Lumapit si Carlo, paos ang boses. Tay, hindi mo ako tatay. Malamig na putol ni tatay. Nanigas si Carlo. Nakatayo ako sa likod ni tatay, pinagmamasdan ang lalaking dati kong asawa. Ilang araw pa lang ang nakalipas. Nakatayo siya sa apartment namin. Nakayuko. At sinasabing kailangan niyang pirmahan ko ang petition. Dahil kailangan niya ng pagkakataon. Ngayon, nang gumuho ang pagkakataong iyon, dinala niya ang buong pamilya niya rito. Hindi para humingi ng tawad, kundi para magtanong. Isang tiyuhin ni Carlo ang sumigaw. Sobra na yang ginagawa niyo. Hiwalayan lang yan. Personal na bagay. Bakit niyo sinisira ang trabaho ni Carlo? Sinulyapan siya ni tatay. Anong sinira ko? Nagtatanong ka pa? Magiging director na sana siya. Ikakasal sa anak ng chairman. Tapos biglang nawala lahat. Kung hindi ikaw ang gumawa ng kalokohan, sino pa? Ngumiti ng mapait si tatay. Hiningi ko lang na suriin ang isang proseso ng pagkuha ng empleyado at isang proyekto na may bahid ng katiwalian. Kung malinis kayo, bakit kayo matatakot? Tumahimik ang lahat. Natigilan si Aling Lydia. Pagkatapos ay lumingon sa akin. Amelia, kahit papaano, naging asawa ka ni Carlo. Titiisin mo bang makita siyang mawalan ng lahat? Tiningnan ko siya. Manhid na ang puso ko sa sakit. Noong pinalayas niyo ako, inisip niyo ba na mawawalan din ako ng lahat? Noong inabot niyo ang petition, natiis niyo ba? Natigilan si Aling Lydia. Lumabas ako mula sa likod ni tatay. Sinabi niyo na hindi ako karapat-dapat. Sinabi niyo na kailangan ni Carlo ng isang taong tutulong sa career niya, hindi isang mahirap na asawa. Sinabi niyo na kunin ko ang 100,000 piso at maglaho na sa buhay niya. Naaalala niyo pa po ba ang mga salitang yun? Sumabat ang isang tiyahin ni Carlo. Sinabi lang yon. Sa init ng ulo. Babae ka pa naman. Ang bilis mong magtanim ng sama ng loob. Napatawa ako. Init ng ulo na may nakahandang petition, may nakahandang kasunduan sa ari-arian, at may nakahandang perang pampalayas. Ganon ba yon? Walang sumagot. Tiningnan ako ni Carlo. May pagsisisi at takot sa kanyang mga mata.
Amelia, alam kong mali ako. Pero hindi simple ang sitwasyon. Kung sisingilin ako ng Celestial Holdings para sa proyektong yon, baka kailangan kong magbayad ng napakalaki. Bago lang ako roon, wala akong alam. Ibinabato nila lahat sa akin. Tinitigan ko siya. Nang matagal. Kaya, anong ginagawa mo rito? Hindi siya makasagot. Gusto kong hilingin sa tatay mo na makiusap na na itigil na nila. Napangiti ako. Ganoon pala. Hindi siya pumarito dahil sa 7 taong pagsasama, kundi dahil sa sarili niyang kaligtasan. Biglang nagtanong si tatay. Ano-anong mga papeles ang napirmahan mo na? Agad na tumingin si Carlo kay tatay, na parang isang taong nalulunod na nakakita ng salbabida. Yung commitment letter para sa posisyon, ilang internal turnover documents, at isang confirmation letter para sa pagsali sa proyekto pagkatapos ng kasal. Kumunot ang noo ni tatay. Binasa mo bang mabuti? Yumuko si Carlo. Hindi po, sabi nila. Formalidad lang. Bumuntong hininga si tatay. 8 milyong piso kada taon. Posisyon bilang direktor. Anak ng chairman lahat ay bumagsak sa'yo sa loob ng 1 buwan. Hindi ka ba nagtaka? Namutla si Carlo. Mabilis na nagsalita si Aling Lydia. May kakayahan si Carlo. Karapat-dapat siya. Humarap si tatay sa kanya. Kung may kakayahan talaga siya, bakit kailangang magmadaling makipag-anol? Para lang mapakasalan ang anak ng chairman. Ang tanong na iyon ay parang sampal sa mukha ni Aling Lydia. Bumuka ang bibig niya pero walang masabi. Isang mainitin ng ulong tiyuhin ang lumapit. Huwag kang mag-astaw kung sino. Kahit sino ka pa. Hindi mo pwedeng itulak ang tao sa bingit. Tiningnan siya ni tatay. Ako ba ang nagtulak? O ang kasakiman niya ang nagdala sa kanya diyan? Akmang susugod ang tiyuhin. Ngunit biglang lumitaw si Benny sa gate at humarang sa harap ni tatay. Tiningnan lang niya ito. At agad na umatras ang lalaki. Nakilala ni Aling Lydia si Benny. At lalo siyang namutla. Ikaw yung taga-Tala Fund. Hindi sumagot si Benny. Sinabi ni tatay, Benny, ipakita mo sa kanila. Binuksan ni Benny ang briefcase. At naglabas ng isang makapal na folder. Inilapag niya ito sa plastic na mesa. Ito ang kopya ng mga dokumento tungkol sa Verde Eco City Project. Inireport ng Celestial Holdings na lugi sila ng mahigit 4 na bilyong piso, pero may mga senyales na inilipat ang gastos sa isang dummy company. Si Carlo Reyes ay inilagay sa posisyon ng Project Development Director para pumirma at mag-validate ng ilang transaksyon. Nanginginig na kinuha ni Carlo ang folder. Binuklat niya ang ilang pahina at namutla ang kanyang mga labi. Imposible. Sabi nila, kailangan ko lang pumirma pagkatapos ng kasal para gawing opisyal ang posisyon ko. Tiningnan siya ni tatay. Akala mo, makakapangasawa ka ng isang mayamang heredera. Ang totoo, kailangan nila ng isang tagalabas para sumalo ng responsibilidad kung sakaling mabisto ang lahat. Napasandal si Aling Lydia sa katabi niya. Hindi, imposible. Gustong-gusto ni Don Ricardo si Carlo. Sabi pa niya, parang anak na niya si Carlo. Malamig ang boses ni tatay. Ang tingin lang nila sa anak mo ay takip sa isang malaking butas. Napaupo si Carlo sa silya. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang nawalan ng lahat ng kumpiyansa. Ang lalaking minsang nagsabi na hindi ako nababagay sa mundo niya. Ngayon ay nanginginig sa harap ng ilang pirasong papel. Hindi ako natuwa, nang hinayang lang. Kung hindi siya nagmadaling magtaksil, kung kinausap niya ako ng mahinahon, siguro ay tutulungan ko pa siyang mag-isip ng paraan. Ngunit pinili niyang itulak ako para makapasok siya sa isang gintong hawla. Biglang lumingon sa akin si Aling Lydia, umiiyak. Amelia, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Kausapin mo ang tatay mo. Tulungan niyo si Carlo. Kahit papaano. 7 taon kayong nagsama. Tiningnan ko siya. Ang mga salitang 7 taon kayong nagsama ay parang panunuya kapag galing sa bibig niya. Dati, ginamit niya ang 7 taon na iyon para burahin ang lahat ng sakripisyo ko. Ngayon, ginagamit niya ito para magmakaawa. Mahina akong nagtanong.
Naaalala niyo pa po ba ang sinabi niyo noong gabing iyon? Sinabi niyo na, "Huwag kong hadlangan ang kinabukasan ni Carlo." Napahagulgol siya. Tanga ako! Nabulag ako sa pera. Umiling ako. Hindi po kayo tanga. Hindi niyo lang inaasahan na ang tatay ko ay hindi isang taong kaya ninyong maliitin. Nanahimik siya. Tiningnan ni tatay si Carlo. Kung gusto mong makalaya, kausapin mo ang mga abogado. Ang mga hindi mo pa napipirmahan, huwag mong pirmahan. Ang mga napirmahan mo na, aminin mo ang totoo. Hindi ako nagliligtas ng sakim, pero hindi ko rin hahayaang pagbintangan ka kung wala ka namang kasalanan. Tumingala si Carlo, namumula ang mga mata. Tito, pinutol siya ni tatay. Huwag kang magpasalamat. Ginagawa ko ito hindi para sa'yo, kundi para sa anak ko na nag-aksaya ng 7 taon ng buhay niya para sa'yo. Ayaw kong matapos ang 7 taon na iyon sa pag-alala na minahal niya ang isang taong nabilanggo dahil sa katangahan. Yumuko si Carlo. Ang bakuran ay tahimik. Tanging ang tunog lang ng natirang ulan sa bubong ang maririnig. Biglang lumapit si Aling Lydia sa akin. Akmang hahawakan ang kamay ko. Umatras ako. At ang kamay niya ay naiwan sa ere. Amelia, mapapatawad mo ba si Carlo? Tiningnan ko si Carlo. Nakatingin din siya sa akin, puno ng pag-asa, na para bang kapag tumango ako, babalik ang lahat sa dati. Ngunit may mga basag na baso na kahit idikit, hindi na kayang maglaman ng tubig. Mahina akong sinabi. Maaaring hindi na ako magalit sa kanya, pero ang magpatawad para bumalik, hindi na. Napapikit si Carlo. Napahagulgol si Aling Lydia. Sakto namang may humintong isa pang kotse sa labas. Isang babaeng nakaputing bestida ang bumaba. Kulot ang buhok. Maganda ngunit malamig ang mukha. Sa likod niya, may 2 malalaking lalaki. Nang makita siya ni Carlo, agad na nagbago ang kanyang mukha. Katrina, tinanggal ni Katrina Lopez ang kanyang salamin at tiningnan ang buong bakuran hanggang sa huminto ang tingin niya kay tatay. Ngumiti siya ng mapait. Ang galing. Dito pala nagtatago ang buong pamilya Reyes. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin. Ikaw ang ex-wife ni Carlo? Hindi ako sumagot. Lumapit siya sa akin. Puno ng pagmamaliit ang tingin. Akala mo ba, kapag ginamit mo ang tatay mo, masisira mo ang kasal ko? Tumayo si tatay. Tumahimik ang lahat. Tiningnan niya si Katrina. At bumaba ang kanyang boses. Umuwi ka at sabihin mo kay Ricardo Lopez. Kung gusto niya akong makita, siya ang pumunta rito. Huwag niyang utusan ang anak niya na gumawa ng ingay sa bahay ko. Ang ngiti sa labi ni Katrina ay biglang nawala. Tiningnan niya si tatay. Ang pagiging mayabang ay naging pagkatakot. Kilala niyo ang tatay ko? Sumagot lang si tatay. May utang na isang paumanhin sa akin ang tatay mo. 25 taon na ang nakalilipas. Napatigil si Katrina Lopez sa harap ng aming bakuran. Ang maganda niyang mukha ay nanigas na parang nasampal. Ang kanyang pagmamataas ay biglang nawala at tanging pagkalito na lang ang natira. Ang 2 lalaking kasama niya ay nagkatinginan. Halatang hindi inaasahan na sa isang lumang bahay na ito ay may mga ngahas na banggitin ang pangalan ni Don Ricardo Lopez ng ganoon. Sinubukan ni Katrina na bawiin ang kanyang composure. Huwag niyo akong takutin gamit ang nakaraan. Hindi ko kayo kilala. Pero ang kasal ko ay hindi isang bagay na pwedeng sirain ng iba. Tiningnan siya ni tatay. Ang mga mata niya ay hindi galit, ngunit malamig na sapat para maramdaman ng sinuman na dapat silang umatras. Kung hindi mo alam, umuwi ka at tanungin mo ang tatay mo. Tanungin mo siya kung sino ang pumirma sa peking inspection report sa construction site sa Cavite noon. Tanungin mo siya kung bakit isang babaeng 3 buwang buntis ang kailangang mamatay sa daan habang papunta para magsumite ng ebidensya. Para akong sinakal. Nanay, isang salita lang ang nasabi ko. Hindi lumingon sa akin si tatay, ngunit ang kamay niya sa mesa ay humigpit. Pati si Aling Lydia ay napatahimik. Tumingala si Carlo. Maputla. Si Katrina naman ay umatras.
Nagsisinungaling kayo. Mas mahina na ang boses niya. Hindi ganyang klasing tao ang tatay ko. Ngumiti ng mapait si tatay. Lahat ng anak ay gustong maniwala na malinis ang kanilang ama. Si Amelia din, naniwalang mekaniko lang ang tatay niya. Ang mga salitang iyon ay sumakit sa akin. Tiningnan ko ang likod ni tatay. Bigla kong naisip na ang 25 taon ng kahirapan sa aming pamilya ay hindi lang simpleng paghihikahos, kundi isang mahabang pagtakas. Hindi siya tumakas dahil duwag siya. Tumakas siya para panatilihin akong buhay. Lumingon si Katrina kay Carlo. Naging matalim ang tingin. Sabi mo sa akin, walang-wala ang pamilya ng ex-wife mo. Sabi mo, anak lang siya ng mekaniko. Nautal si Carlo. Hindi. Hindi ko rin talaga alam. Hindi mo alam? Natawa si Katrina. Ngunit nanginginig ang kanyang tawa. Carlo Reyes, ang sabi mo sa akin matagal na kayong annulled. Ni hindi mo alam kung sino ang pamilya ng asawa mo. Tanga ka na. Taksil ka pa. At sinungaling pa. Biglang nagalit si Aling Lydia. Sinong tinatawag mong tanga? Kung hindi nyo nilagyan ng bitag ang anak ko, mangyayari ba to? Sinulyapan siya ni Katrina. Huwag kayong magmalinis na parang inosente ang anak ninyo. Walang pumilit sa kanya na pakasalan ako. Nakakita siya ng pera, posisyon, at pangalan, kaya siya mismo ang sumugod. Yumuko si Carlo. Walang masabi. Pinanood ko silang mag-away. Pakiramdam ko, hindi na ako kabilang doon. Ilang araw lang ang nakalipas. Sila ang magkakasama sa kabilang panig. Tinitingnan ako bilang isang bagay na kailangang itapon. Ngayon, nang gumuho ang kanilang mga interes, bawat isa ay nagmamadaling maghugas kamay. Sabi ni tatay, tama na. Hindi palengke ang bahay ko. Lumingon si Katrina kay tatay. Anong gusto ninyo? Sabihin mo kay Ricardo Lopez na pumunta siya rito bago mag-alas 9 ng umaga bukas. Dalhin niya ang orihinal na papeles ng Verde Eco City Project at ang file ng construction site sa Cavite noon. Nagkagatlabi si Katrina. Paano kung hindi pumunta ang tatay ko? Kalmado si tatay. Kung ganoon, ang mga bagay na itinago niya sa loob ng 25 taon, ipapakita ko sa buong siyudad. Namutla si Katrina. Hindi na siya nagsalita at sumakay na sa kotse. Bago umalis, tiningnan niya si Carlo nang may sukdulang pandidiri. Kanselado na ang kasal. Huwag mo na akong tatawagan, humakbang si Carlo. Katrina! Hayaan mo akong magpaliwanag. Pinaprocess na ang papeles namin. Akala ko, aabot bago ang kasal natin. Isinara niya ng malakas ang pinto. Umalis ang pilak na kotse. Nag-iwan ng usok at isang bakuran ng mga taong tulala. Napasandal si Aling Lydia sa pader. Kanselado na talaga. Kanselado na. Isang tiyahin ang humila sa kanya. Lydia, anong gagawin natin? Kung ibabato sa ulo ni Carlo ang proyektong yon, kahit ibenta natin lahat ng ari-arian natin, hindi sapat. Biglang lumuhod si Carlo sa harap ni tatay. Nagulat ako. Kumunot ang noo ni tatay. Tumayo ka. Hindi siya tumayo. Tito Ramon, nagmamakaawa po ako. Nagkamali po ako. Nabulag ako. Pinabayaan ko si Amelia. Nakinig ako sa nanay ko. Naghangad ako ng yaman. Pero hindi ko po talaga alam na ginagamit lang nila ako. Pakiusap, tulungan niyo po ako. Tiningnan ko ang lalaking dati kong asawa, nakaluhod sa basang semento. Masakit, pero hindi ako naaawa. Dahil alam ko, kung hindi gumuho ang lahat ngayon, suot-suot niya sana ang kanyang suit. Sumusukat ng singsing kasama si Katrina. Hindi niya ako maaalala. Hindi niya maaalala ang 7 taon ng hirap. Ang mga gabing sinamahan ko siya. At lalong hindi ang asawang pinalaya sa ulan. Tinitigan ni tatay si Carlo ng matagal. Nagkakamali ka ng taong pinagmakaawaan. Tumingala si Carlo. Tito, ang taong may kasalanan ka ay hindi ako. Lumingon si tatay sa akin. Lahat ay napatingin din. Alam kong hindi ako pinipilit ni tatay na magpatawad. Hinahayaan lang niyang harapin ni Carlo ang taong tinalikuran niya. Lumingon si Carlo sa akin. Namumula ang mga mata. Amelia, patawarin mo ako.
Patawad talaga. Alam kong huli na ang lahat. Pero hindi ko intensyong saktan ka. Gusto ko lang. Gusto ko lang umasenso sa buhay. Mahina akong tumango. Alam ko, para siyang nakakita ng pag-asa. Kung ganoon. Amelia, pinutol ko siya. Gusto mong umasenso. Kaya pinalitan mo na rin ang asawa mo. Naiintindihan ko. Namutla si Carlo. Nagpatuloy ako. Kalmado ang boses. Hindi mo kailangang hilingin na iligtas kita. Wala akong kakayahang gawin yun. At kung gusto mong hilingin ko kay tatay na tulungan ka, hindi ko gagawin. Nawalan na siya ng asawa dahil sa mga ganitong bagay. Hindi ko hahayaang pumasok siya ulit sa panganib dahil lang sa awa sa'yo. Napahagulgol si Aling Lydia. Amelia, huwag kang ganyan kasama. Dati mo siyang asawa. Tiningnan ko siya. Noong pinalayas niyo ako, naalala niyo po ba na dati niya akong asawa? Hindi siya makasagot. Tumayo si tatay. Benny. Agad na lumapit si Benny. Opo, Caramon. Ilabas mo na sila. Maiwan si Carlo ng 5 minuto. Nagpanik si Aling Lydia. Hindi. Kailangan kong manatili sa tabi ng anak ko. Tiningnan siya ni tatay. Kung gusto mo pang magkaroon ng kinabukasan ng anak mo, manahimik ka. Isang salita lang. At natahimik siya. Magalang ngunit matatag na inilabas ni Benny at ng mga kasama niya ang buong pamilya Reyes. Narinig ko pa ang mga pagtutol, pero unti-unting nawala. Sa bakuran, kami na lang ni tatay, ako, at si Carlo. Nakaluhod pa rin si Carlo. Inilapag ni tatay ang folder sa harap niya. Bukas, dalhin mo ang lahat ng papeles na pinirmahan mo sa opisina ng Tala Law Firm. Sabihin mo ang lahat. Kung may itatago ka kahit isang linya, hindi na ako makikialam. Nanginginig ang boses ni Carlo. Hindi. Tinutulungan ko ang katotohanan. Tiningnan siya ni tatay ng diretso. At gusto kong mabuhay ka ng matagal at may sapat na katinuan para makita mo kung paano tatayo ang babaeng itinakwil mo. Yumuko si Carlo. Tumulo ang luha sa semento. Tumalikod ako. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa wakas ay naintindihan ko. May mga taong nagsisisi lang. Kapag ang kabayaran ng kanilang kataksilan ay bumalik na sa kanila. Pagkalipas ng 5 minuto, umalis si Carlo. Bago lumabas, lumingon siya sa akin. Amelia, kung may isang araw, kung sakali, huminto siya at tahimik na umalis. Nagsara ang gate. Bumalik sa katahimikan ang maliit na bahay. Ngunit alam kong pagkatapos ng gabing ito, wala nang magiging tulad ng dati. Lumingon ako kay tatay. Tay, bukas po ba? Darating talaga si Don Ricardo? Tiningnan ni tatay ang madilim na kalangitan. Darating siya. Dahil po, takot siya sa inyo? Umiling si tatay. Dahil takot siya sa hawak ko. Mahina akong nagtanong. Ang ebidensya po ba sa pagkamatay ni nanay? Nanahimik si tatay ng matagal. Hindi lang yon. Kinabukasan, eksaktong 8:50 ng umaga, isang convoy ng mga itim na sasakyan ang huminto sa harap ng aming eskinita. Ang unang bumaba ay isang lalaking nasa mga 60. May puti na ang buhok sa gilid ng sentido, naka-gray suit, at may tungkod. Nang makita niya si tatay, natigilan siya. Nanginginig ang tungkod sa kamay niya. Ramon, buhay ka pa pala. Nakatayo si tatay sa harap ng gate. Malalim ang tingin. Ricardo, 20 taon na. Oras na para ayusin ang mga lumang utang. Nakatayo si Ricardo Lopez sa labas ng gate. Ang kanyang matatandang mata ay nakatitig kay tatay, na parang nakakita ng multo mula sa nakaraan. Walang nangahas na mauna sa mga kasama niya. Maging si Katrina, na kagabi lang ay mayabang, ay nakatayo na ngayon sa likod ng kanyang ama, maputla. Binuksan ni tatay ang gate. Hindi siya nag-imbita sa salita. Tumalikod lang siya, at naunang maglakad. Sumunod si Ricardo na may tungkod. Ang tunog ng dulo ng tungkod na tumatama sa semento ay tuyo at sunod-sunod. Parang katok sa isang lumang kabaong. Sa sala, nagtimpla si tatay ng mainit na kape. Hindi mamahalin, ordinaryong kape lang na iniinom niya araw-araw. Tiningnan ni Ricardo ang paligid ng maliit na bahay. Ang kanyang tingin ay dumaan sa litrato ni nanay sa altar. At biglang natigilan. Lilia,
Malamig ang boses ni tatay. Wala kang karapatang banggitin ang pangalan ng asawa ko. Yumuko si Ricardo. Ramon, noong araw na yon, umupo ka. Hindi malakas ang boses ni tatay, ngunit agad na umupo si Ricardo. Nakatayo ako sa tabi ng altar ni nanay. Pinagmamasdan ang makapangyarihang lalaki, na minsan ay kinatatakutan, ngunit ngayon ay hindi makatingin, ng diretso sa litrato ni nanay. Nag-abot si tatay ng kape. Uminom ka. 25 taon na ang nakalipas. Mahilig kang uminom ng mamahaling brewed coffee. Siguradong hindi ka nasanay sa instant kape na ganito. Hindi ginalaw ni Ricardo ang tasa. Alam kong galit ka sa akin. Galit? Mahinang natawa si tatay. Kung galit lang. Matagal na kitang hinanap. Humigpit ang hawak ni Ricardo sa tungkod. Kung ganoon, anong gusto mo ngayon? Kinuha ni tatay ang isang lumang kahon na bakal mula sa drawer. Maraming beses ko nang nakita ang kahon na iyon, pero akala ko, mga lumang papeles lang ang laman. Inilapag niya ito sa mesa at binuksan. Sa loob, may isang tumpok ng mga kupas na litrato, ilang maliliit na cassette tape, at isang folder na nakabalot sa plastic. Para bang biglang kumapal ang hangin sa silid. Kumuha si tatay ng isang litrato at inilapag sa harap ni Ricardo. Construction site sa Cavite. Nobyembre ng taong iyon. Ito ka. Ito si Arturo Damian. Ito ang taga-inspeksyon. Noong gabing iyon, binago ang inspection report. Nanginginig ang labi ni Ricardo. Paano mo na itago ang mga to? Dahil buhay ng asawa ko ang kapalit. Sumakit ang puso ko. Tiningnan ko ang litrato ni nanay. Ang ngiti niya ay malambing pa rin. Ang mga mata ay mabait na. Parang hindi niya alam kung gaano kalupit ang mundo. Naglabas pa si tatay ng isang tape. Ito ang huling tawag ni Lilia bago siya maaksidente. Sinabi niyang nakuha niya ang kopya ng totoong papeles. Sinabi niya na kung may mangyari sa akin, kailangan kong ilayo ka. Hindi ko na napigilan. Tay, bakit hindi niyo po sinabi sa akin? Tiningnan ako ni tatay. Lumungkot ang kanyang mga mata. Gusto kong lumaki ka. Bilang isang ordinaryong bata, hindi ako makapagsalita. Ordinaryo. Ang salitang iyon ay biglang naging napakabigat. Lumalabas na ang ordinaryong pagkabata ko ay binayaran ng 25 taon ng pananahimik ni tatay. Ipinatong ni Ricardo ang 2 kamay sa tungkod. Ramon, inaamin kong nagkamali ako noon, pero hindi ko inutos na saktan si Lilia. Ang aksidenteng iyon, hindi ako. Tiningnan siya ni tatay. Kung ganoon, sino? Nanahimik si Ricardo. Mahinang tinapik ni tatay ang mesa. Pumunta ka rito, pero gusto mo pa ring magtago? Biglang lumapit si Katrina. Tay, ano po ito? Sabi ni nanay. Nagkaproblema lang daw ang kumpanya noon, pero hindi niya sinabing may namatay. Napapikit si Ricardo. Katrina, lumabas ka muna. Gusto kong marinig. Sumigaw siya. Sabi ko. Lumabas ka. Sabi ko. Lumabas ka. Nagulat si Katrina. Namula ang mga mata, ngunit nanatili siyang nakatayo. Siguro, sa unang pagkakataon, nalaman niyang ang yaman na ipinagmamalaki niya ay itinayo sa marupok na pader. Hindi pinansin ni tatay si Katrina. Naglabas siya ng isa pang dokumento. At ito, ang Verde Project ngayon. Parehong-pareho ang paraan noon. Maglilipat ng gastos, magtatayo ng dummy company, at maghahanap ng taong sasalo sa responsibilidad. Sa pagkakataong ito, ang pinili ninyo ay si Carlo Reyes. Agad na nagsalita si Ricardo. Hindi ako ang pumili, ang board. Matagal ko nang nawala ang kontrol sa Celestial Holdings. Tinitigan siya ni tatay. Ganyan din ang sinabi mo noon. Namutla si Ricardo. Totoo ang sinasabi ko. Hindi na tulad ng dati ang Celestial Holdings. Bumalik na si Arturo Damian. Siya ang nasa likod ng Verde Eco City Project. Ginagamit ang pangalan ko. Gusto kong ipakasal si Katrina kay Carlo. Dahil... Nagpatuloy si tatay. Dahil kailangan mo ng isang taong hindi ka panalig ni Arturo. Pero may sapat na ambisyon para pumirma sa mga papeles. Yumuko si Ricardo. Nanlamig ako.
Isang kasal kay Carlo, isang posisyon bilang direktor, 8 milyong pisong sahod, lahat ay isang bitag. Ang naglagay ng bitag ay hindi lang ang pamilya Lopez, kundi isang tao mula sa nakaraan ni nanay at tatay. Nagtanong si tatay. Nasaan si Arturo Damian? Nag-uutos lang siya sa pamamagitan ng isang representative. 3 buwan ko na siyang hindi nakikita ng personal. Huwag kang magsinungaling. Hindi ako nagsisinungaling. Tumingala si Ricardo. Pagod ang mga mata. Ramon, kung alam ko lang na buhay ka pa, hindi ko hahayaang masangkot si Katrina kay Carlo. Akala ko, namatay ka na sa sunog sa warehouse noon. Nanahimik ako. Tiningnan ko si tatay. Anong sunog na naman? Ang mga sikreto ay unti-unting nabubunyag. Nagpatuloy si Ricardo. Pagkatapos mamatay ni Lilia, nawala ka. Sinabi ni Arturo na tumakas kadala ang mga dokumento at nasunog sa warehouse. Naniwala ako. Pagkalipas ng ilang taon, gusto ko nang umalis. Pero huli na. Hawak niya ang shares, ang mga tao sa board, at ang kahinaan ko. Ngumiti ng malamig si tatay. Kaya pumunta ka rito para umamin o para humingi ng tulong. Hindi agad sumagot si Ricardo. Tiningnan niya ang litrato ni nanay. Pagkatapos, ay dahan-dahang tumayo. Sa pagkabigla ng lahat, yumuko siya ng malalim. Lilia, patawarin mo ako. Napahigpit ang hawak ko sa aking kamay. Isang paumanhin na huli ng 25 taon. Sobrang gaan na hindi man lang kayang alisin ang alikabok sa altar ni nanay. Hindi natinag si tatay. Ang taong dapat makarinig niyan ay wala na. Paos ang boses ni Ricardo. Alam ko. Anong alam mo? Biglang tumayo si tatay. Sa unang pagkakataon, narinig kong nanginginig ang boses niya sa galit. Alam mo ba kung anong pakiramdam ng isang 3 taong gulang na bata na mawalan ng ina? Alam mo ba na kailangan kong ilayo ang anak ko, magpalit ng tirahan, ng trabaho, at putulin ang lahat ng koneksyon? Alam mo ba na tuwing nagtatanong si Amelia kung nasaan ang nanay niya, kailangan kong sabihing, nasa malayo, habang durog ang puso ko. Natahimik ang buong silid. Umiiyak na pala ako. Tumalikod si tatay, na parang ayaw niyang makita ko ang pamumula ng kanyang mga mata. Si Ricardo ay nakatayo roon. Mukhang tumanda ng ilang taon. Ramon, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng papeles ng Verde. Pwede rin akong maging testigo sa nangyari noon. Pero kailangan mong protektahan si Katrina. Wala siyang alam. Napahagulgol si Katrina. Tiningnan siya ni tatay. Alam mo bang may asawa na si Carlo? Pinunasan ni Katrina ang luha. Mas mahina ang boses. Alam ko po. Pero sabi niya, matagal na raw silang annulled at malaya na siyang magpakasal ulit. Akala ko, wala na akong kinalaman doon. Tiningnan ko siya. Sa pagkakataong ito, wala nang pangmamaliit sa mga mata ni Katrina. Tanging takot at hiya na lang. Lumingon siya sa akin at yumuko. Patawarin mo ako. Hindi ako sumagot. Hindi dahil mataas ako, kundi dahil hindi ko alam kung saan ilalagay ang paumanhin na iyon. Sa gitna ng lahat ng ito, kinuha ni tatay ang mga papeles. Ricardo, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Sa loob ng 3 araw, dalhin mo ang lahat ng ebidensya laban kay Arturo Damian sa Tala Law Firm. Umamin ka, bago ka pa mahila sa liwanag. Nagtanong si Ricardo. Paano si Carlo? Tiningnan ni tatay ang bakuran. Kung aamin siya sa totoo, makakaligtas siya sa kasalanang hindi niya ginawa. Pero ang kasakiman niya, kailangan niyang pagbayaran. Sakto namang tumunog ang telepono ni Benny. Sinagot niya, at biglang nagbago ang kanyang mukha. Karamon, may problema. Nalaman ni Arturo Damian na pumunta rito si Ricardo. Papunta na ang mga tauhan niya sa bake shop kung saan nagtatrabaho si Amelia. Natigilan ako. Mabilis na lumingon si tatay sa akin. Dito ka lang sa bahay, pero tumakbo na ako palabas. Sa isip ko, iisa lang ang nasa isip ko. Sa bake shop, nandoon ang may-ari, ang mga kasama ko, mga taong walang kinalaman sa away ng pamilya ko. Sa likod ko, sumigaw si tatay.
Amelia, hindi ako huminto. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ko sinunod si tatay. Tumakbo ako palabas ng eskinita na parang nawawala sa sarili. Ang sigaw ni tatay sa likod ko ay nilamon ng ingay ng mga sasakyan. Hindi ko na naisip ang ginagawa ko o kung natatakot ako. Ang nasa isip ko lang ay ang imahe ng maliit na bake shop na may maliwanag na ilaw. Si Ate May, ang may-ari, na nag-iimbentaryo. Si Honey, ang katulong sa kusina, na laging nakangiti. Si Manong Guard, na laging nakaupo sa labas. Wala silang alam kung sino si Ricardo Lopez o Arturo Damian. Lalo na ang pagkamatay ng nanay ko. 25 taon na ang nakalipas na maaaring magdala ng dilim sa kanilang counter ngayon. Nakasakay agad ako ng isang motorcycle taxi. Kuya, pakibilisan po sa Katipunan Avenue. Tiningnan ako ng driver. Hindi na nagtanong. At pinaharurot ang motor. Ang hangin ay sumasampal sa mukha ko. Ang telepono ko ay vibrate ng vibrate. Si tatay. Tiningnan ko ang screen. At pinatay ito. Alam kong sasabihin niyang bumalik ako. Pero kung babalik ako, at may mangyari sa bake shop, habang buhay kong sisisihin ang sarili ko. Pagdating namin malapit sa bake shop, nakita ko ang 2 itim na van na nakaparada. Kinabahan ako. Nagbayad ako at tumakbo patawid. Bukas pa ang pinto, pero walang customer. Ang sign na closed o pansamantalang sarado ay nakasabit na pala. Si Ate May ay nakatayo sa likod ng counter, maputla. Si Honey ay nasa gilid ng pinto ng kusina. Nanginginig. Sa harap ng counter, may 3 lalaki. Ordinaryo ang suot, pero hindi ordinaryo ang kilos. Ang isa ay tumatapik sa salamin ng display. Pumasok ako. Ako po ang hinahanap ninyo. Lumingon silang 3. Nagpanik si Ate May. Amelia, bakit ka pumunta? Pinapasabi ko na kay Honey na, huwag kang pumunta. Tiningnan ko si Honey. Namumula ang mga mata niya. Ang lalaking nasa gitna ay tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Amelia Reyes? Ako nga po. Ngumiti siya. Matapang ka pala. Pinilit kong maging kalmado. Problema po ito ng pamilya ko. Ngumisi siya. Pamilya mo? Sa tingin mo, pamilya pa rin to? Itinago ng tatay mo ang hindi niya dapat itago. May gustong magpaalala sa kanya na huwag nang makialam. Napahigpit ang hawak ko sa bag. Kung may sasabihin kayo, sa akin ninyo sabihin. Sabihin mo kay Ramon. Mamayang 8:00 ng gabi, sa lumang warehouse sa Binangonan. Mag-isa siyang pumunta. Dalhin niya ang kahon na bakal. Kung hindi, lumingon siya sa display at kay Ate May. Kawawa naman ang mga naghahanap buhay lang. Nanlamig ako. Lumapit si Ate May. Hoy, huwag kayong manakot. Tumawa ang isang lalaki at inilabas ang telepono. Sige, tumawag ka. Tingnan natin kung sino ang unang darating. Pinigilan ko si Ate May. Ate, ako na po. Tiningnan ko ang lalaki. Ipaparating ko po ang mensahe. Pwede na po ba kayong umalis? Tinitigan niya ako sandali. Pagkatapos ay ngumiti ng mapait. Mas kamukha mo ang nanay mo kaysa sa tatay mo. Nanigas ako. Kilala mo ang nanay ko? Hindi siya sumagot. Naglabas siya ng isang lumang litrato. Si nanay noong bata pa. Nakaputing polo. Nakatali ang buhok. Nakatayo sa harap ng isang construction site. Nanginginig kong kinuha ang litrato. Saan galing to? Lumapit siya sa akin at bumulong. Tanungin mo ang tatay mo. Tanungin mo kung bakit siya buhay. Pero ang nanay mo, patay. Bago pa ako makasagot, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si tatay, kasama si Benny at 2 pang lalaki. Ang mukha ni tatay ay sobrang lamig na hindi ko pa nakita. Tiningnan niya muna ako. May galit at sakit sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay lumingon sa 3 lalaki. Naubusan na ba ng tao si Arturo Damian? Kailangan pa niyang mag-utos ng mga pipitsugin para manakot ng babae? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng lalaki sa gitna, pero pilit pa ring ngumiti. Karamon, tagal nating hindi nagkita.
Tiningnan siya ni tatay. Tony Pilat. Sumusunod ka pa rin pala sa kanya. Hinawakan niya ang pilat sa kanyang baba. Kung sino ang nagpapakain, doon ka susunod. Kung ganoon, sabihin mo kay Arturo. Kung gusto niya ang kahon, siya ang kumuha. Huwag niyang galawin ang anak ko. Ngumisi si Tony Pilat. Akala mo ba, ikaw pa rin si Ramon ng dati? Isa ka na lang matandang mekaniko sa eskinita. Humakbang si tatay. Isang sampal, hindi malakas, pero sapat para manahimik ang buong bake shop. Dumanak ang dugo sa labi ni Tony Pilat. Akmang susugod ang mga kasama niya. Pero hinarangan sila ni Benny. Walang naglabas ng kutsilyo, walang away, pero ang tensyon ay ramdam na ramdam, sabi ni tatay. Bawat salita, noon, pinatawad kita, dahil bata ka pa. Ngayon, tinakot mo ang anak ko. Hindi na kita patatawarin ulit. Pinunasan ni Tony Pilat ang dugo. 8:00, warehouse sa Binangonan. Kung hindi ka darating, magsisisi ka. Hindi sumagot si tatay. Umalis si Tony Pilat at ang mga kasama niya. Bago umalis, bumulong siya sa akin. Akala mo, mapoprotektahan ka ng tatay mo habang buhay? Tiningnan ko siya. At least, hindi niya ipinagkanulo ang pamilya niya. Tulad ng amo mo, nawala ang ngiti niya at umalis sila. Pag-alis ng mga van, tahimik ang lahat. Napaupo si Ate May. Amelia, ano ba talaga to? Lumingon ako sa kanya, hindi makapagsalita. Sorry po. Magre-resign na po ako. Ayaw kong madamay kayo. Tiningnan ako ni Ate May at biglang nagalit. Anong resign? Kapag may nanakot, yung biktima ang aalisin, anong tingin mo sa akin? Natigilan ako. Sabi ni Honey, Ate Amelia, natakot po ako, pero hindi ko po kayo sinisisi. Napaluha ako. Sabi ni tatay, Ate May, pasensya na po. Ako na po ang bahala sa lahat ng nasira. Mula bukas, magpapabantay ako rito. Tiningnan ni Ate May si tatay. Kayo po ang tatay ni Amelia? Tumango si tatay. Umuwi na po kayo. Pagod na ang anak ko. Umalis kami. Sa kotse. Hindi ako pinagalitan ni tatay. Nang makalayo na kami, saka siya nagsalita. Sinabi ko nang sa bahay ka lang. Yumuko ako. Sorry po. Alam mo bang delikado? Opo. Alam mo, pero pumunta ka pa rin? Lumingon ako sa kanya. Umiiyak. Dahil ayaw ko nang maging isang bata na laging nagtatago sa likod ninyo, tay. Nanahimik si tatay. Namatay si nanay para sa ebidensya. Kayo, 25 taon kayong nanahimik para protektahan ako. Pero ngayon, sila na ang lumalapit. Kung magkukunwari pa rin akong walang alam, anak pa ba ninyo ako? Napapikit si tatay. Sa sandaling iyon, mukha siyang mas tumanda. Ikaw na lang ang natitira sa akin, Amelia. At ako na lang ang natitira sa'yo. Pag-uwi namin, nandoon pa rin sina Ricardo at Katrina. Nalaman na nila ang nangyari. Tiningnan ako ni Katrina. Komplikado ang ekspresyon, sabi ni Ricardo. Nag-set up si Arturo sa warehouse. Tumango si tatay. Alam ko. Alam mo. Pero pupunta ka pa rin? Inilapag ni tatay ang kahon. Kung hindi ako pupunta, babalikan nila si Amelia, ang mga tao sa paligid niya. 25 taon na akong umatras. Ngayon, hindi na. Lumapit ako. Sasama po ako. Sumigaw si tatay. Tiningnan ko siya. Kung hindi niyo ako isasama, pupunta ako mag-isa. Kailangan kong malaman ang totoo tungkol kay nanay. Tinitigan ako ni tatay ng matagal. Sa huli, bumuntong hininga siya. Kamukha mo talaga ang nanay mo. 7:30 ng gabi. Umalis kami. Si tatay, si Benny, at si Ricardo ay magkakasama sa isang kotse. Sumama rin si Katrina. Pagdating namin sa warehouse, nakita ko ang dilaw na ilaw mula sa siwang ng pinto. Kinuha ni tatay. Ang kahon, malamig ang hangin. Sa loob, isang matandang boses ang narinig. Ramon, sa wakas,
Dinala mo rin ang anak mo. Natigilan si tatay. Nakita ko ang isang lalaking nakaupo sa gitna. Tiningnan niya ako at ngumiti. Malaki na ang bata. Kamukha ni Lilia. Nakatayo ako sa likod ni tatay. Nanlalamig habang nakatingin sa lalaki sa loob ng warehouse. Nasa mga 60 na siya. Payat pero matalas pa rin ang tingin. May pilat sa kaliwang bahagi ng mukha niya na nagpapangiti sa kanya ng nakakatakot. Si Tony Pilat ay nasa tabi niya. Inilapag ni tatay ang kahon na bakal. Arturo Damian, nandito na ako. Pakawalan mo na ang mga walang kinalaman. Tumawa si Arturo. 25 taon na, ganyan ka pa rin. Lumapit si Ricardo. Arturo, tama na. Marami nang nasaktan. Sinulyapan siya ni Arturo. Ikaw, marunong ka na palang magsabi niyan? Noong naghahati tayo ng pera, wala kang pinalampas. Ngayon, gusto mo nang maging mabait? Namutla si Ricardo. Sabi ni tatay. Hindi ako pumarito para makipag-ungkitan ng nakaraan. Kung ganoon, bakit ka nandito? Para ipagpalit ang kahon sa kapayapaan ng anak mo? Tiningnan ako ni Arturo. Amelia Reyes. 28. Bagong hiwalay. Nagtatrabaho sa bake shop. Ang galing magtago ng tatay mo. Humarang si tatay sa akin. Huwag mo siyang tingnan. Natatakot ka? Ganyan ka rin dati. Takot na mapahamak ang asawa at anak mo. Anong nangyari? Namatay pa rin si Lilia. Parang nanigas ang dugo ko. Sinabi ni tatay. Bago ko ibigay ito, gusto kong marinig mula sa'yo. Ikaw ba ang may gawa ng aksidente ni Lilia? Kung ako, anong gagawin mo? Kung hindi, anong gagawin mo? Nanginginig ako sa galit. Tiningnan niya ako. Ganyan din ang tanong ng nanay mo dati. Masyadong matalino si Lilia. Isang simpleng accountant. Pero nangahas na maghalungkat ng papeles. Binigyan ko siya ng pagkakataon. Ibigay lang ang dokumento, palalayain ko kayo. Pero ayaw niya. Paos ang boses ni tatay. Buntis siya noon. Natigilan ako. Lumingon ako kay tatay. Tumingin sa malayo. Ngumisi si Arturo. Oo, 3 buwan. Mas malaki pa ang tapang sa normal. Umugong ang tenga ko. Hindi lang buhay ni nanay ang nawala, kundi pati na rin ang kapatid na hindi ko nakilala. Nagpatuloy si Arturo. Ibigay mo na ang kahon. Inilagay ni tatay ang kamay sa kahon. Kopya lang ang laman nito. Nagdilim ang mukha ni Arturo. Niloloko mo ba ako? Hindi ako tanga para mabuhay hanggang ngayon. Ipinakita ni Benny ang telepono. Ang buong usapan ay live na. Ipinapadala sa mga abogado at ilang miyembro ng board. Kung hindi kami makalabas dito ng ligtas, automatikong ilalabas ang mga ebidensya. Tumawa si Arturo. Ramon, marunong ka na rin palang maglaro ng marumi. Natuto ako sa inyo. Biglang may umalingaw-ngaw na sirena. Isang convoy ng mga sasakyan ang huminto sa labas. Nagpanik si Tony Pilat. Si Arturo ay tumayo at lumapit kay tatay. Akala mo, kapag nahuli mo ako, tapos na? Maraming madadamay, kasama na si Ricardo, ang Celestial Holdings, at ang Tala Fund mo. Kung ganoon, ilabas natin lahat sa liwanag. Biglang bumukas ang pinto. Ang unang pumasok ay si Carlo. Natigilan ako. Sa likod niya, isang lalaking nakasuit. Lumingon si Carlo sa akin, pagkatapos kay tatay. Dala ko po ang mga pinirmahan kong papeles, at ang recording ng usapan namin ng taga Celestial Holdings. Sino ka? Tanong ni Arturo. Carlo Reyes. Ang taong gagamitin ninyong panakip butas. Isang abogado ang humarang. Anumang pagbabanta sa kliyente ko ay itatala. Tiningnan ko si Carlo. Nanginginig siya, pero pumunta pa rin. Wala po. Narinig ko po ang tawag ni Aling Lydia sa tauhan ni Arturo. Sabi, kukunin ang kahon. Pagkatapos ay lilinisin ang lahat ng nakakaalam. Natakot po ako, pero naisip ko, kung magtatago pa rin ako ngayon, hindi na ako tao. Kinuha ni Carlo ang isang USB. Nandito po ang recording. Ngumisi si Arturo. Minaliit ko kayo. Hindi. Minaliit mo ang mga taong tinuring mong piyesa.
dumating ang mga pulis. Bago sila pumasok, tumitig si Arturo sa akin. Bata, tandaan mo, ang katotohanan ay hindi libre. Tiningnan ko siya. At least, nagbayad na si nanay noon. Nawala ang ngiti niya. Sa gabing iyon, maraming dinala para sa investigasyon. Nakaupo ako sa kotse, sa tabi ni tatay. Si Carlo, nakatayo sa malayo, gustong lumapit pero hindi makalapit. Bago siya sumakay sa kotse ng abogado, sinabi niya, Amelia, patawad. Tiningnan ko siya. Hindi na kasing sakit ng dati. Mula ngayon, ang sarili mo ang hingan mo ng tawad. Umalis kami sa warehouse. Unti-unting nawala ang anino nito sa dilim. Tahimik si tatay sa tabi ko. Hinawakan ko ang magaspang niyang kamay. Tay, uwi na po tayo. Tiningnan niya ako. Namumula ang mga mata. Epilogo. Pagkatapos ng gabing iyon, akala ko iiyak ako ng husto. Pero nang humupa na ang lahat, pagod lang ang naramdaman ko. Pag-uwi namin, madaling araw na. Sa harap ng altar, inilapag ni tatay ang maliit na silver na bracelet ng kapatid kong hindi isinilang. Isang pangungusap lang, pero basag na ang boses niya. Lumuhod ako sa tabi niya. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong nahawakan ko na ang buhay ni nanay. Sa mga sumunod na araw, umusad ang batas. Si Arturo Damian, Carlo Reyes, at ang iba pang sangkot ay inimbestigahan. Binuksan muli ang kaso sa Cavite. Si Ricardo Lopez, kahit nakipagtulungan, ay hinarap pa rin ang kanyang responsibilidad. Nawala si Katrina sa social media. Narinig kong ibinenta niya ang kanyang mga mamahaling gamit para magtayo ng isang maliit na center para sa mga bata. Si Carlo, nawalan ng lahat. Ang apartment ay naibenta. Ang isang bahagi ng pera ay ipinadala niya sa akin, pero hindi ko ginalaw. Itinabi ko ito para sa isang pondo na tutulong sa mga babaeng hiwalay. Isang hapon, pinuntahan ako ni Aling Lydia. Wala na ang kanyang mamahaling bag at kolorete. Amelia, patawad. Nalaman ko na ang pagiging mabuting tao ang pinakamalaking yaman sa isang pamilya. Hindi na ako nagtanim ng galit. Isang taon ang lumipas. Binuksan ko ang sarili kong bake shop sa Marikina. Ang pangalan, Lilia Amelias. Lilia para kay nanay, Amelia para sa akin. Ang signboard ay simple, gawa sa kahoy. Sa araw ng opening, dumating si Ate May, si Honey, si Benny, at nagpadala ng bulaklak si Katrina. Sana magkaroon ka ng isang matamis na buhay na ikaw mismo ang gumawa. Hindi dumating si Carlo. Pero may isang online order na nakapangalan sa akin. Ang mensahe, sana laging kang payapa. Tiningnan ko ito sandali. Pagkatapos ay ipinadala ang cake sa isang kalapit na ampunan. May mga pagbati na tinatanggap ko, pero ang nagpadala, hindi ko na kailangang panatilihin pa sa buhay ko. Nang gabing iyon, pagkatapos magsara, nakaupo si tatay sa loob ng bake shop, umiinom ng kape. Pagod ka ba? Pagod po. Pero masaya. Nagsisisi ka ba? Sa annulment po ba? Oo, tiningnan ko ang mga ilaw sa labas. Hindi po. Kung hindi dahil doon, iisipin ko pa ring sapat na ang magsakripisyo. Ngayon, alam ko nang pwede akong magmahal ng iba, pero hindi ko pwedeng pabayaan ang sarili ko. Tumango si tatay. Kung naririnig yan ng nanay mo, siguradong masaya siya. Tiningnan ko ang maliit na litrato ni nanay sa estante, sa tabi ng silver na bracelet. Tingin ko po, laging nandito si nanay. Hindi na nagsalita si tatay. Tumalikod siya, pero nakita kong namumula ang kanyang mga mata. Lumapit ako, at ipinatong ang kamay ko sa balikat niya. Tay, wag na po kayong magtago ng sekreto sa akin. Bumuntong hininga siya. Oo, matanda na ako. Nakakapagod na ring magtago. Napatawa ako. Isang tawang may kasamang luha. Ang buhay ko ay minsan nang gumuho dahil sa isang pirasong papel at 100,000 piso. Ngunit mula sa araw na pinalayas ako, natagpuan ko ang tatay ko, ang nanay ko, ang katotohanan, at ang sarili ko.
Hindi na ako ang babaeng nasa likod ng tagumpay ng iba. Ako, si Amelia Reyes, may-ari ng isang maliit na bake shop, anak ni Ramon at Lilia, at ate ng isang batang nagngangalang Angel, na hindi nakarating sa mundong ito. At alam ko, mula ngayon, gaano man kalakas ang ulan, kaya ko nang hawakan ang sarili kong payong